Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Let's worship God. Depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I can put my trust in you, my Lord, for I know in my heart that I can depend on you. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I can put my trust in you, my Lord, for I know in my heart that I can depend For the last on time, I can depend on you. I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there, and I can put my trust in you, my Lord, for I know in my heart that I can depend on you. For I know in my heart that I can depend on you. Truly, O Lord, we depend on you. For we can do nothing apart from you, O God. Right now, Lord, as we study your word, Lord God, anoint each and every one of us, Lord. Give us wisdom and understanding, Lord. Every word na pag-aaralan namin, magkaroon ito ng bunga sa aming buhay, O God. Yung nandito face-to-face at yung mga nakakonect sa online, O Lord God. Malayo man sila, Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Mag-grow ang bawat isa, Panginoon. Maunawaan ang iyong salita, Lord God, at lubos-lubos kang pagkatiwalaan. Salamat po, Panginoon. I believe, O Lord God, that something great ang gagawin mo ngayong araw na ito. In Jesus' name, amen and amen and amen. Everybody, take your seats. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay mag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan. Glory to God. Hallelujah. Pati yung mga nasa online, mag-concentrate sa pakikinig. Praise God. Hallelujah. Pinag-aaralan natin from frustration to celebration. Praise God. Ulitin ko, bawat salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay dapat po nating natututunan. Pag sinabing natutunan, ginagawa. Praise God. Hindi natin natutunan pag hindi natin ina-apply, pag hindi natin ginagawa. Kaya dapat, ina-apply natin, ginagawa natin. Praise God. Uulitin ko yung illustration na ginawa ko dati, na kung saan ang sabi ko ay gaano mo kakilala, gaano kalaki ang Diyos? Naalala niyo yon? Yung bata na nagtanong sa tatay niya, gaano ba kalaki ang Diyos? Gaano kalaki ang Diyos? Kayo nga sumagot? Ba't hindi masagot? Gaano kalaki ang Diyos? Hindi pare-parehas na sagot. Depende saan? Sa distansya mo sa Kanya. Kaya makikita mo, malaki siya pag malapit ka sa Kanya. Parang eroplano yan. Pag malayo ka, maliit din siya. Etong mga salitang ito, huwag niyong babaliwalain. Ang mga salitang ito, I repeat, huwag babaliwalain. Praise the Lord. Hello, amen. Kasi, praise God, lahat ng bagay dapat ay siniseryoso at talagang ang bawat ginagawa natin dapat talaga ay yung nakakaabot sa Kanya at nakakalugod sa Kanya. Wala yata akong kausap. Praise the Lord. Amen. Anything we do for God, ay it must give glory to God. Kasi baliwala ang lahat ng ginawa natin kung hindi nakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya nga, praise God, wag lang basta umaaten, dapat ay naiintindihan, nababago.
Hello, nababago. Lumalago. Praise God. Hallelujah. Amen. Kasi kung hindi, titingnan natin, kung hindi mo kung walang epekto yung pag-attend mo, baka hindi naman totoo. Later on, ay may expose din yan. Bibitaw ka rin, may mga senaryo na kung saan ay baliwala din lang, praise God, sayang. Tatandaan nyo, pinag-usapan natin, katatapos lang, at patuloy nating mapag-uusapan yon, although na yung topic na yon, ay katatapos lang about faithfulness. Alam nyo, ang totoong nakakilala sa Panginoon, ang totoong nakaranas ng kaligtasan, totoong tumanggap sa Lord, ay faithful. Praise God. Pag wala yung faithfulness, baka naman yung ginawa mo hindi katotohanan. Kaya yung walang katapatan, ay check mo. Gawin mo habang may pag-asa pa. Gawin mo habang may panahon pa. Maging tapat dapat sa Panginoon. Amen po ba? Yan, praise the Lord. Kaya, ulitin ko, it's not a suggestion, nor an option, but you need to obey the Word of God na kung saan pinag-aaralan ng bawat isa. Amen? Kaya gaano mo siya pinahalagaan? Gaano kalaki ang Diyos sa iyo? Baka mamaya katulad ng bata, ang layo ng eroplano. Bakit? Ang liit ng eroplano, bakit? Ang layo mo sa Kanya. Kaya ang response mo, pag ganun lang, ibig sabihin nun, ang layo mo sa Kanya. Kaya, baliwala sa iyo ang pag-attend. At ang pag-attend mo rin, ay andyan ka, pero wala lang. Praise God. Sayang po ang ating iniuukol na oras pag ganun lang ang ating response. Hello. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay, from frustrations to celebration. Balikan ko ng mabilis yung verse na binasa ko ng unang-una. Sabi ng Psalm 34, verse 1, TLB version, I will praise the Lord no matter what happens. I will constantly speak of His grace. 2, I will boast of all His kindness to me. Let all who are discouraged take heart. Let us praise the Lord together and exalt His name. Ang tatlong verse na ito, kung isa-summarize ko, it's all about decision. Sabi niya, I will praise the Lord no matter what happen. I will constantly speak of His glories and grace. It means decision yan. That no matter happen, still you will praise the Lord. It's a decision. Praise God. Hello, amen? Kaya nga, ang pagpupuri sa Diyos ay desisyon. Ang paglilingkod sa Diyos ay desisyon. At ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lang yung pagkanta tuwing linggo. Praise God. Kasi ang titingnan ng Diyos yan, yung Lunes hanggang Sabado. Praise God. Kung linggo lang yan, nagagawa mo. Religious lang yan. Hindi ho pwedeng ganun. Praise the Lord. Hello, amen? Nakakatakot po pag ganun ang response natin. Bakit? Maliit lang ang tingin natin sa Diyos. I-advance ko na. Yan, praise God. Alala niyo yung Psalm 84 verse 6 and 7? When they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. The autumn rains will clothe it with blessings, and then they will continue to grow stronger. Yan, you need to grow stronger. Hello, amen? Praise God. Pag oras na nag-grow ka, lumalakas ka, tumataas din ang paggalang mo sa Diyos na buhay. Kaya pag nag-worship tayo, mga kapatid, naalala tinuro ni Pastor Arnold Gorito, pag nag-worship ka, Diyos ang kaharap mo, presensya ng Diyos. Praise God. Huwag patingin-tingin kung saan-saan. Huwag palakad-lakad. Worship God. Huwag din magse-cellphone pag nag-worship. Lalo na sa presensya ng Diyos. Bakit? Kabastusan yon sa harapan ng Diyos. Hari ng mga hari. Hello, amen? Kaya during worship, walang magse-cellphone. Praise God. Hallelujah. Kasi kabastusan yan sa harapan ng Panginoon. Hello, amen. Pero yung nakakonect, talagang nasa cellphone. Pero wag magre-react, wag magko-comment during worship time. After. Kasi nandun ang presence. Dapat nag-worship ka, wag din palakad-lakad. Lalo na kung pagapang-gapang. Wag din. Kasi baka mamaya wag palakad-lakad. Ang ginawa mo, pagapang-gapang. Give God what is due to God. Praise God. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, okay, napag-aralan natin yung scenario number 1, yung 3 days after they crossed the Red Sea.
Grabe ang miracle, grabe ang ganda ng nangyari. Pagkatapos doon, after 3 days, wala lang mainom, may puro complain ang nangyari. Nakaranas ng pagpapala, pagkatapos noon, konting bagay lang, nagko-complain. Sabi mo sa katabi yung parang ikaw yata yun. Praise God. Naalala niyo yung complaining is draining? Nakaka-drain ang pagko-complain. Complaining is draining. Complaining only takes away energy from today and never solves the problems for tomorrow. Praise God. Kaya wag reklamador. Hello, amen. Bakit? There is no problem so big that God cannot solve it. At kung inyong titignan, ang solusyon doon ay maliit na kahoy lang, inihagis sa tubig na malawak, naging masarap ang tubig. Biruin mo, ang solusyon ganun lang, pagkatapos, kung mag-complain ka, wagas. Andyan ba kayo? Pero the thing is, hindi nyo manaisip, bakit kahoy? O bakit kahoy? Kasi yung kahoy, it refers to the cross of Jesus. Yung cross ni Jesus, hindi bakal, kahoy yun. It refers to the cross. Kaya nga, yun ang solusyon talaga. Walang solusyon ng problema kung hindi makilala mo yung nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Kahit anong pagsisikap mo, magsipag ka ng magsipag. Sige, hard work na. Sige, lahat gawin mo na. Yung gabi, gawin mo ng araw. Lahat gawin mo na yan. Apart from God, walang mangyayari. Hello, amen? The moment you did not involve God in your life, there is no solution to your problem. Gawin mo na lahat. Magsipag ka na lahat. Kahit anong talino mo, uulitin ko, pag wala si Lord, hindi nakialam sa buhay mo, wala yan. Kahit anong talino mo. Hello, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, yan. Tutuloy ko na yan. Ayan, praise God. Punta tayo sa scenario number 2. Yan. Praise God. Ito yung praise God. Kasi anong topic natin? Patay. Kala ko hindi na alam. Patay kagad. Ano uli? It seems frustrated yata kayo pag magsabi. Dapat pag sinasabi nandoon sa tono ng celebration. Anong topic? Praise the Lord. 1 Kings chapter 17 verse 1. Praise God. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Sino ang nagsabi niyan? Paktay. Mababasa niyo naman eh. Mababasa niyo, andyan naman dyan eh. Andyan naman. Sino nagsabi niyan? Sabi ng iba si Lord. Sino nagsabi niyan? Who is Elijah? A man of God, prophet of God. Praise God. Amen. Sino uli yan? Ano siya? Man of God. Right? Kaso nga lang, parang wala yata sa mood yung man of God. Kasi sabi niya, now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Sana man lang, 1 linggo. Sana man lang, 1 buwan. Sana man lang, 1 taon. Sana man lang, 2 taon. 3 taon, mahigit pa. Bakit? 3.5 years. Sino nagsabi? Konti lang panahon, nakakalimutan nyo kung sino nagsabi. Sino nagsabi? Parang wala yata siya sa mood. Imagine, man of God, prophet of the Lord. Pagkatapos magdideklara ng ganyan, ano yung dinideklara niya? Tagtuyot, drought. Ang dinideklara niya, tagtuyot. Drought. Pambihira. Hallelujah. Tagtuyot. Coming from the lips of the man of God, saying that there will be no dew nor rain. And look at this. In-involve pa niya si Lord, ha? Ano sabi doon? As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Hindi si Lord ang nagsabi, siya. Pero in-involve niya si Lord.
Ang Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran ay nagsasabi niya na kung saan ay hindi, sinasabi ko, na walang hamog ni ulan. Grabe yan matindi. Ipinahayag niya, diniklara niya ang alin? Tagtuyot. Sa tagtuyot, doon mo makikita yung katabi mo kung anong magiging itsura. Praise God. After Elijah declared that there will be no dew nor rain in the next few years, in short, his declaration was drought, but a drought with a purpose. This drought declaration, has a purpose. Merong layunin, merong dahilan, bakit niya diniklara. Amen? Pero bago ko ituloy yan, gusto ko lang ipaliwanag niyo muna ng gusto. Ang 1 Kings chapter 17, nabasa niyo na ba? Dapat lang sa mga nagbabasa at sa mga hindi nagbabasa ay magbasa na kayo bago maging huli ang lahat. Praise God. Hallelujah. Ang 1 Kings chapter 17 ay dito may mababasa ka. Itong sinimulan na to. After niyang ideklarang yan, si Lord, ang ating Ama, ang Diyos mismo ay nagsabi kaagad kay Elijah na punta ka doon sa batis ng Karit. Go to the river of Cherith. Praise God. Ano yung cherry? Yun yung cherry mobile. Hindi. Praise God. Punta ka doon. Bakit? Merong uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. In-involve niya ang Diyos. And dahil sa in-involve niya ang Diyos, nakialam kaagad ang Diyos. Punta ka doon sa batis ng Karit. Bakit? May uwak na maghahatid sa iyo. Praise God. Hallelujah. Etong nagdeklara, hindi makakaranas ng tagtuyot. Bakit? Binakapan siya ng Diyos. Pwede pala, in times of crisis. Oo, praise the Lord. Hindi man sobra, pero kailanman hindi ka magkukulang. Bakit? May delivery blessing na mararanasan ka. Praise God. At dito, pagkatapos nung matuyo ang batis ng Karit, sabi ng Diyos naman, punta ka doon. Saan? Sa isang lugar na merong balo doon, sa Saripat. Tagaroon doon yung iba. Saring pat. Sabi niya, bakit? Merong magpapakain sa'yo na balo. Ang inutusan niya, kakaiba kung mag-utos si Lord. Lalo na pagdating sa pagpapala, parang di mapagkakatiwalaan yung inutusan ni Lord. Bakit? Sa ibon, uwak pa. Sa dami-dami ng ibon, bakit uwak pa? Yun yung swapang Bago niya pakainin ang anak niya, bubusugin muna niya sarili niya. Kahit i-search niyo yung uwak. Pagdating dito naman, balo. Bakit yung balo? Yung balo pa na naghihikahos. Na para sa kanya, last meal na. At pag hindi sila nakakain, pagkakain nila noon, mamamatay na sila. Tapos yun pa ang ginamit. Kaya dito, praise God, babanggain yung mga konsepto natin. Praise God. Hello, amen? Ready ka ba? Pati yung mga nasa online. Yung mga konseptong nasa online. Lalo na kung anliit lang ng tingin mo kay Lord, kalapit mo lang, di ka pa makapunta. Praise God. Hallelujah. Kaya pagkatapos noon ay anong nangyari? Praise God. Nung inutusan niya ang alin? Yung balo. Anong ginawa niya doon sa balo? Inutusan. Sino nagutos? Praise God. Anong utos? Praise God. Anong utos? Kasi nakiinom muna siya. Pagkatapos nung alis na yung babae, ang sabi ng babae, sabi ni Elijah, sabi, samahan mo na rin ng McChicken. With lettuce. With lettuce and with shake. Praise God. Barbecue flavor. Yan. Praise God. Samahan mo na. Ang sagot niya ay alam po ng inyong Diyos na buhay na inyong pinaglilingkuran. Namumulot po ako ng panggatong. Last meal na po namin to. At pagkatapos nito, mamamatay na kami. Sa isip-isip ni Elijah, talagang alam ng Diyos na aking pinaglilingkuran dahil siyang nagsugo sa akin dito. At kaya kita pinuntahan dito. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, sige, mamulot ka, magluto ka, pagkaluto, bigyan mo muna ako bago yung mga anak mo. Sinong kayang mag-preach niyan? Bago yung anak mo, ako muna.
Sinong tatayo na magpipreach ng ganyan? Ako, nagpipreach ngayon. It takes guts and courage to say this word. Praise God. Bakit? Ang kanyang pinuntahan ay ano? Patigok na sa kanyang isipan. Bakit walang makain? Pero ano ang utos ni Elijah? Doon sa walang makain. Bigyan mo muna ako. Pag mahirap, inuutusan, dinidiktahan, magbigay. At walang sumasagot. Praise the Lord. Bakit? Gusto mong makalaya sa kahirapan? Apart from giving, there is no abundance. The Bible says, may konting bagsik pala ang aking boses, gagaanan ko. Praise God. Bawat isa, mag-isa. Sa totoo lang, apart from giving, walang breakthrough pagdating sa abundance. Kaya dito, inutusan niya yung poor widow na ano? Bigay mo. Ako muna, unahin mo. Ako hirap. Ang hirap mag-preach ng ganyan. Tingnan nyo nga mga tingin nyo sa akin. Hirap. Kaya, palagay ko, nandoon kayo sa scene ng frustration ngayon. Wala sa celebration. Ang hirap. Pero pagdating sa 2 Kings chapter 4, si Elijah naman, the man of God, a prophet also, nakakuha ng double portion kay Elijah. 8 miracles ang ginawa ni Elijah. Pagdating kay Elisha, 16 miracles recorded yan in the Bible. 16 miracles. Kaya double portion talaga natanggap niya eh. Pagdating sa 2 Kings chapter 4, ay ano, merong isang Shunammite woman, a well-to-do woman. Ginagawa niya, inaabangan si Elisha. Bakit? Every time na dadaan, nagkukusang, nag-offering, nagbibigay, nagpapakain. At nung makita niya sa tuwing dadaan, total naman laging nakikikain to, sabi niyang gawin natin, pagpagawa na rin natin ng bahay. Pag mahirap, dinadiktahan, magbigay. Pag mayaman, dapat nagkukusang, nagbibigay. Parang hindi niyo yata ako nakuha. Look at the difference. May sinasabi mo, nakapus ka, dinidiktahan ka ngayon ng Lord, magbigay ka. Bakit? Abundance ang katapat niya. Pag meron ka naman, magbigay ka. Huwag kang magreklamo. Naalagin na lang ako nagbibigay. Bakit? May kaya ka na eh. Ibig sabihin nun, pag oras na binibigay mo yun, dapat mong ibinibigay, hallelujah, mag-expect ka dahil yung wala sa'yo, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Yun ang nangyari sa Shunammite woman. Wala siyang anak, nagkanak. Biliin mo ang nagbukas ng matres niya, yung pagbibigay niya. Praise God. Hindi ko nang sinasabi na hindi nagkakaanak, kulang sa pagbibigay. Baka lang. Praise the Lord. Be faithful unto God. Hello, amen? Parang tahimik kayo, it seems hindi exciting ang topic natin ngayon. Exciting ba ang topic natin ngayon? Minsan kasi pagdating dyan, nanghihinayang ka. Kasi frustration to celebration eh. Kaya nga, madadaanan natin to eh. Imagine si Jesus, si Lord binigay niya ang lahat, binigay niya buhay niya, hindi siya nang hinayang eh. Tapos ikaw manghihinayang? Ibinigay niya ang lahat eh. Dapat din, ganun din tayo. Ibigay mo rin ang lahat, huwag ka rin manghinayang. Hello, amen? Dahil ulitin ko, yung word na sayang, kaninong salita yan, sayang? Kay Claire de la Puente? Oh? Praise God. Huli na yun sa balita yung kay Claire de la Puente. Kay Judas nang salita yan. Yung isang babae na si Mary nag-apply ng expensive perfume. Anong ginawa ni Benjamin? Sayang naman yun. Oh. Mahal yan. Sana ibinigay na lang sa mahirap. Sayang yan. Sayang. Ginawa ngayon na kanta ni Claire. Sayang. Sayang yan eh. Sayang. Sayang. Hello, amen? Parang frustration talaga kayo. Hindi kayo makalaya sa... Hello, andyan ba kayo? Meron akong kwento.
Sabi niyo ano? Ito ay true to life na nangyari. Totoong nangyari. I don't know. Sino ang mga mahilig sa sports? Wow, anong sports ang ang hiling mo? Ha? Anong sports ang gusto mo, MJ? Ha? Ano? Badminton? Badminton. Praise God. Pang-sports ka nga eh. Praise God. Dapat nga basketball sa'yo eh. Dapat sentro ka. Sentro ka dapat eh. Praise God. Sino? Ito po ay isang patungkol sa golf. Alam niyo po, kilala ko po ito, pero hindi ko alam noon na siya ay golfer. Pero paano ko nakilala? Dahil sa t-shirt. Ang golfer na ito ay sikat. Pinanganak 1929, ni-research ko kasi. Praise the Lord. Ang pangalay, Arnold Palmer. Nagkaroon ako ng t-shirt na Arnold Palmer nung napangasawa ko yung girlfriend ko. Ito'y binili sa duty free. Pero before that, alam ko na yon dahil yung bayaw ko ay merong t-shirt na Arnold Palmer. Sikat yan. Mahal yun. Arnold Palmer. Meron po, ang hari po ng Saudi Arabia, naniniwala ba kayong mayaman ng hari ng Saudi Arabia? Ay inimbitahan ang mga magagaling na golfer sa buong mundo. True to life po ito Sa magagaling sa buong mundo na golfer. Inimbitahan. Bakit? Meron po kasi na kung saan, nandyan ba yan? Nakalabas? Hindi, wala. Yun. Okay. Praise God. Okay. He was invited by the king of Saudi Arabia. Why? Because of the new golf course open in Saudi. Siyempre, sikat siya. At saka lahat ng magagaling na mga golfer. Praise God. Lahat ng magagaling na golfer. After that, ay naglaro sila. And after maglaro, ay nagbigay ng dinner sa lahat ng player. Nagbigay ng dinner sa lahat ng magagaling na player. At habang kumakain, of all the players, ang hari ay lumapit lang kay Arnold Palmer. True to life po ito. Hindi invento ito. Na-search ko lang po ito. Lumapit kay Arnold Palmer. At alam niyo kung anong ginawa niya? Nasa frustration talaga kayo. Anong ginawa niya? Sabi niyo Tinanong siya. Ang sabi ng hari kay Arnold Palmer, "What can I do for you?" King of Saudi Arabia came to Arnold Palmer asking him, "What can I do for you?" How's if you are Arnold Palmer? What's your response? If you are Arnold Palmer, Bong, what's your response? If you are Arnold Palmer, Jerick, what's your response? If you are Arnold Palmer, Ronald, what's your response? Lahat shock. U. If you are Arnold Palmer, Jenny, what's your response? Smile. If you are Arnold Palmer, Joy, what's your response? Nagtakip ng mukha. How about you, Cheryl? If you are Arnold Palmer, what's your response? Praise God. Pag ikaw yun, Arvin, what's your response? Napansin ko, pare-pares lang yung response. Shocked, ha? He was shocked and amazed. Of all the players, only Arnold Palmer ang kanyang in-approach. And then, what can I do for you? Do you want to know the answer of Arnold Palmer? Yes. Are you sure? Yes. Praise God. Hallelujah. The response of Arnold Palmer is, club. What can I do for you? The response of Arnold Palmer is, club.
What club? What club? If you ask, praise God, Louis, what is club? It's a place that someone is dancing. Praise the Lord. Club. Hindi club. Club. Alam ni Louie ang club Oh, alam ni Jerry ang club. Pag sinabing club, ito yung stick sa golf. Ang mahirap, madumi ang utak ni Bong. Akala niya ay ano. akala niya, pinupuntahan ko yan dati Pinupuntahan ko dati yan Akala, ano yung club? Hindi ko masabing si JP. Kasi nalaman ko to sa partner niya, mabait na bata pala ito Bihira praise the Lord. Uy, namula ka kahit na halata pa rin yung pula mo Nahalata rin pala pag namumula ka. Praise the Lord. Imagine, what can I do for you? Sabi niya, club. Sinabi lang niyang ganon. Kasi nga, siyempre, simple lang, club. Ang sigot niya sa hari, club. Yung golf stick. Kala ko nga makakapag-golf na ako Praise God, muntik na akong mag-golf Pero, wala na yun. Wala na. Wala na yung golf. Mahal. Praise God, ready na ako. Naghahanap na ako ng sapatos, na pang-golf. Kasi yun yung kakaibang sports. Maglalaro ka, pero nakapang-formal kang sapatos. Wala lang. Pero, tapos nakapantalong ka pa, Hindi, pampahaba ng buhay yun kasi yung lakad mo pero pag ako maglalaro noon, hindi ako maglalakad. Kasi hindi ko tatamaan yung bola Hindi ko tatamaan yung bola Andiyan pa rin Praise God. Kaya, sagot ni Arnold Palmer ng wala lang. Kasi for him, hari ito tinanong lang ako, ganun lang yan. Sino naman ako para pagkukulan niya ng pansin? Kapag uwi niya sa bahay, hindi siya nag-expect. Halimbawa, ilang araw nakalipas, hindi siya nag-expect. Sabi niya, sino ako para alalahanin ng hari? Yung sinabi kong yun, tsak, wala na yun. Wala siyang expectation. But, praise God, after 3 weeks, yung mailbox, nagulat siya nung tingnan. Merong laman. At pagtingin sa laman, true to life po ito Kilabutan nga ako nung mabasa ko ito na search Praise God, kaya pahabol to Pahabol ko lang to, ginawa lang Hinabol ko After 3 weeks, tingnan yung mailbox. Nung tingnan yung mailbox, mga kapatid, may laman na sobre. Alam niyo kung ano? Alam ano ang stick? Alam ang stick? Hindi. Dokumento. Title ng lupa. 50 o 500 acres. Amen. Famous si Arnold Palmer in his time. 500 acres kung hindi ako nagkakamali. I-search nyo nga, ilang gaano kalaki yung 500 acres. 500 acres, hindi 50. 500 acres. Yung acres, A-C-R-E-S. Acres. Coming from the King of Saudi Arabia. Kaya si Arnold Palmer nakaganyan. Bakit? For him, club, 2 point? Grabe. True to life yun. Search niya. True to life yun Praise the Lord. Kaya gulat siya para sa hari. Para sa iyo, pag tinanong ka club, para kay Arnold Palmer, ang club ay stick lang. Para kay Bong, ang club ay may kumukuti-kutitap. Praise the Lord. So, bakit? Para sa hari ay 500 acres. Pag sabi niya, para sa hari, para kay Arnold Palmer, gold stick. Para kay Bong,
Kumukuti-kuti na. Pero para sa hari ng Saudi, 500 acres. Kung ganun ang iisip ng hari ng Saudi, 500 acres, matanong ko kayo, how about the King of Kings and the Lord of Lords? Amen. Praise the Lord. Minsan may mga sinasabi ka na maliit lang, pero iba palang kahulugan mo sinasabi ng hari ng Saudi, di lalo na ang hari ng mga hari. Sabi mo nga sa katabi, mag-ayos ka talaga nga, magseryoso ka nga. Mag-ayos ka nga, mag-ayos-ayos ka. Mag-ayos-ayos ka. Mag-ayos-ayos ka. Praise the Lord. Hello, amen? Itong 3.5 years na no dew, no rain, think of that. Paano yun? Praise God. Hello, amen? Balikan natin yung 1 Kings 17:1. Tagtuyot. Paano yun? The question is, what did you do in times of drought? Nung ginagawa mo, panahon ng tagtuyot. Sabi po rito, when written in Chinese, the word crisis is of two characters. One represents danger, and the other represents opportunity. Pag may crisis sa Chinese daw, two characters yan. Isa, danger. Pangalawa, opportunity. Alam niyo ba, na every crisis dito sa Pilipinas, si Henry C. nung buhay pa, ay nagtatayo ng isang SM branch. Mega Mall na itayo, crisis time. Ano pa? Yung MOA at saka yung North EDSA, crisis time. Kasi sa Chinese, dalawa yan. Either danger or what? Opportunity. Mga kapatid, kaya ayon sa'yo, anong konsepto mo during crisis time? Is it danger or opportunity? Walang sumagot. When you face a crisis, you know who your true friends are. According to Magic Johnson, pagdating daw ng crisis, doon mo makikita kung sinong mga totoo mong kaibigan. Praise God. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kasi pag oras na may krisis sa buhay, doon mo makikita. Praise God. Hallelujah. Kung sinong magiging karamay mo, tanungin niyo si Bongso nung dumamay sa kanya nung nasa crisis time siya. Taga Valenzuela. Praise God. Hallelujah. In between prayer and answered prayer, sinabi ko yan last week, is waiting. Crisis, magpipray ka. Para makarating sa answered prayer, merong in between. Ano yan? Waiting. Pag may crisis, opportunity, but you need to wait. You need to learn how to wait. Hello, amen? Waiting time is testing time. Hello, amen? Ito yung kung matibay ang faith mo, or hihina ba, or mawawala pa. During drought, during crisis, tibay nga ba talaga ang faith mo? O hihina? Pag pinabayaan mo yun ng hina, mawawala. Hello, dito malalaman kung gaano ka kalalim kay Lord. It's a test of faithfulness during drought or crisis time. Why? Yung real attitude mo lalabas, yung totoo. Yung totoo, lalabas. Hello, amen? Kayong iba, ang ginagawa, pag may crisis, pag may nangyayari, may senaryo sa buhay, ang ginagawa ng iba, lilipat na lang ako ng church. Ano ba? Lipat ako ng church. It means, they failed the test. Akala naman nila pag lumipat ng church, masusolve ang problema. Hindi na masusolve ang problema kahit lumipat ka ng church. Hello? Andiyan ba kayo? Amen. Bakit? Doon sa lilipatan mo, ganun din, mauulit din uli mangyayari sa buhay mo. Amen. Hello? Amen? Amen. Kahit saan ka pumunta ang church, ganun pa rin.
Why? Ang problem is not the church, nor the leader. Ang problem, ikaw mismo. Parang yung sabi, may tanong, anong sumisira sa Kristyanismo? Sabi ng iba, komunismo. Sabi naman ng iba, sosyalismo. Pero ang sabi naman ng iba, ikaw mismo. Hindi komunismo, hindi sosyalismo, kundi ikaw mismo. Hello, amen? Kaya gawin mo, yung palipat-lipat, hindi solve ng problem yan. Yung iba, sabi niya, lipat na lang ako ng church. Bakit? Mukha pa lang ng leader dyan, matapang. Kung magsalita, matapang. Magturo na nga ng frustrations to celebrations, pero puro frustration. Praise God. You need to pass the test so that you will be promoted. Until and unless you pass the test, you will not be promoted. Sa lahat ng nagtatrabaho, pag may promotion, may exam ba? Ha? Ha? Sa bawat taas ng ranggo sa barko, may exam ba? Sa lahat ng nagtatrabaho, bago kayo promote, may exam ba? Pagbagsak ka ba sa exam, mapopromote ka pa rin? Tataas ba ranggo mo, JP, pag bumagsak ka sa exam? Sa mga nag-aaral, pag bagsak ka sa exam, pupunta ka ba sa next level? So it means you need to pass the test so that you will be promoted. Hello, amen. Kaya pag may crisis, dapat makapasa ka sa testing. Praise God. Huwag kang mainip. Waiting time. Let's wait for our Kairos time. The Lord knows everything. Mas alam ni Lord ang lahat. Tayo limited lang, siya alam na lahat niyan. Wait for Kairos time. Ngayon, yung oras natin, Chronos time yon. Pero yung Kairos time ni Lord yun. Darating yung Kairos time natin, sabihin ko sa inyo. Pero ang requirement sa Kairos time, alam niyo kung ano? Hindi nyo naintindihan yung ating tema ngayong taong ito. You need to reset. Reset mo kasi pag hindi ka nag-reset, paano darating yung Kairos time mo? Praise the Lord. Hello, amen? Hallelujah. Mas kilala ni Lord kasi ang ating sarili kaysa tayo. Ano yung wala ka doon? Mas kilala ni Lord ang sarili natin kaysa tayo? Anong prueba? Bakit sinabi mong tama, Bong? Naintindihan nyo yung sinabi ni Bong? Hindi ka nila naintindihan. Simple lang. Alam mo ba ang bilang ng buhok mo? Si Lord, alam niya? Di mas kilala niya sarili natin kaysa tayo. Tama? Sasabihin ni Joey, madali lang bilangin ang buhok ko. Hindi, kaya mong bilangin. Pero konti lang kamo. Praise God. Konti lang. Yung buhok ni Louie. Marami, hindi. Mahaba lang yan, pero konti. Tingnan mo, papunta na rin katulad sa atin. Mahaba lang. Mahaba lang. Alam mo, kung tayo magpapahaba din, igaganyan-ganyan na lang natin sa tuktok. Praise the Lord. Hallelujah. Mas kilala ni Lord ang ating sarili kaysa tayo. Lalabas ang totoo sa time of testing. Lalabas ang totoo sa time of testing. If lubusan nga ba tayong mapagkakatiwalaan niya? Pwede natin sabihin na faithful tayo, but in times of testing, lumalabas ang natural natin. Hello, amen. Kaya, let's trust the process. Trust your leader. Trust your spiritual father. Yung iba in times of testing, nagpapalit ng spiritual father. It means you failed the test. Hello, amen. Praise God. Kaya, tingnan nyo kaya in times of testing, titingnan. Praise God, hallelujah. Kaya yung babaeng balong yon, testing yun crisis siya Sabi niya, huling kain to. Ang ginawa ni Lord, pinakialaman. Bigyan mo muna ako. Mahirap magbigay kung huling kain, kung huling pera.
Tama ba yon? Crisis time, mahirap ibigay. Mahirap ibigay ang last money mo. Hello, amen? Nung nandito si Bishop Larry, nung papunta kami ng Thailand, sabi ko nga, di ba, nag-offering ako, may natinan kami, binigay ko lahat, pera ko lang noon, 500, pero binigay ko lahat. 2 sakay. Sabi ko, naisip ko, kasi kasama ko siya, makikiano na lang ako sa at least magkaibigan kami. Yung pala, binigay din niya lahat. Ewan ka lang kung magkano ang pera niya. 20 pesos yata. Hindi. Praise God. Hindi naman siya nanonood eh. Kaya nung magkita kami, uy, sabay tayo. Oo nga, sabay tayo. Sabi ko, may pamasahe ka? Hindi, kaya nga ako sasabay sa'yo. Sabi ko, hindi, kaya din ako ganyan eh. Sabi ko, wala ka talaga, hindi ka talaga maaasahan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pero alam mo ba, during crisis time, doon ka lalong magbigay kahit last money mo. Generous people still give their tithes and offering even in times of drought. Hello, amen. Encouragement. We will make a living by what we get. We make a life by what we give. When you say living, kabuhayan. Ano yun? Yung kabuhayan ay sa iyong matatanggap. Pero yung buhay sa iyong ibibigay. Praise the Lord. Hello, amen? Basahin natin to. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Tagalog, babasahin ko. Tagalog. Mga kapatid, kanino patungkol to? Ha? Corinthians at saka sa atin. Praise God. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, kasama sa ABCI. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Grabe, no? Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sandali. Taga-Korinto lang yata yun. Mukhang taga-Korinto lang. Praise God. Sabi niya, dumanas sila ng matinding? Hindi pagtubok. Matinding? At ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ikaw ba yan? Yung masaya. Pero yung pagbibigay, yun lang. Praise God. Verse 3. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Ano pa? Kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat maigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga-Jerusalem. Sila na tong kinakapos, nakiusap pa, hayaan niyong magbigay kami. Sabi ko sa inyo, hindi kasama ABCI dyan. Praise God. Verse 5. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 6, kaya't pinakiusapan namin si Tito na tumakbo. Hindi. Dahil siya ang nagsimula ng gawain ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. 7, subalit habang kayo sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. In short, hindi ka lang sumagana sa pananampalataya, hindi ka lang sumagana sa pagpapahayag, hindi ka lang sumagana sa kaalaman, hindi ka lang sumagana sa kasipagan, at maging sa iyong pag-ibig, kailangan na sikapin din pati sa pagkakawang gawa. Ano yan? Hello, amen? Praise God. Tagalog na to madaling intindihin. Verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo. Binabasa ko ito. Sino nag-uutos dito? Si Pablo. Hindi ako nag-uutos. Sabi nyo kanina, para sa Corinthians at sa lahat ng mga anak ng Diyos, kasama ang ABCI. Kasama kayo sa inuutusan ni Pablo. Sinasabi ko lamang sa inyo, ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong it's a test of what? Love. Praise God. Verse 9,
Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Grabe ang ginawa ng sacrifice ng Panginoon, ano? Grabe. Touch ka ba dyan? Praise God. Kaya, kapatid, look at the Macedonian church. In spite of crisis, look at them. Look at them. Kaya sa totoo lang, tithes and offering ay hindi nakabase yan kung may pera ka o wala. Nakabase yan sa laman ng puso mo kung gagawin mo ba. Hello, amen ba? Start giving your tithes and offering even in times of crisis. Si Lord ang magsusukli niya. Huwag mong hintayin na sumagana ka muna bago ka magbigay. Sabi niyo, bakit? Hindi darating yun. Hindi ko kayo sinusumpa. Hindi darating yun. Pag meron na ako at masagana na ako, pag kumikita na ako, saka ako magbibigay ng tithes and offering. Hindi darating yun. Bakit? Mismo ang demonyo makikialam. Hello, amen. Si Lord, hinihintay niya sa atin, tiwala. Ano pa? Pagtitiwala at katapatan. Babasahin ko itong laging binabasa rito sa tuwing tithes and offering. Praise God. Ipapaliwanag ko. Pero mas maikli sa paliwanag ni Bong. Praise God. Malakay chapter 3. Malakay chapter 3 verse 10. Pero habang nakikinig, intindihin. Ang bawat pinakikinggan natin dito, inuulit ko, pinag-aralan natin dito, hahanapan tayo ng Diyos sa response natin. Kung gusto natin na makialam siya sa buhay natin, gawin natin. Praise God. Bring the whole tithe into the storehouse. Anong sabi doon? Anong natutunan mo dyan? So in short, whole. Huwag mo babayaan. Kasi yung iba naglalagay sa pinipirmahan, yung sinusulatan, tithes. Pero hindi naman talaga tithes yun. Sabi, whole tithe. Wala akong kausap. Okay. That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. 12, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Ipapaliwanag ko ng sandali. Praise God. Anong una nung verse 10? Anong unang word sa verse 10? Hindi niyo ba napapansin? Bakit bring? It means, hindi sa atin. Hindi niya ipadadala kung kanya, kung hindi kanya. Kaya sinabi niyang dalin kasi hindi atin. Sa gobyerno may tax. Alam niyo ba yon? Magbabayad ka ba? Exempted po ako. Ayan, exempted po ako. Matik yun. Pag hindi mo binigay, may kaso ka ba? Ano? Tax? Kay Lord. Tithes evasion. Hindi. Hindi tithes evasion. Anong kaso? Magnanakaw. Anong ginamit? Sabi niya, verse 8, pinabasa mo yan, Bong. Nakalimutan mo na, Bong. Hindi you will. Hindi hapon si Lord. Kasi pag rab, sa hapon, love. Hindi hapon si Lord. Pero bakit ginamit rab? Hindi thief. Rab, hindi thief. Anong kaibahan ng rab at saka thief? Alam nyo? Pag thief, ay nanakawan ka ng hindi mo alam. Pag rab, ninanakawan ka ng alam mo. Alam mo na ninanakawan mo si Lord. Nasa frustration tayo. Praise God. Pangalawa, doon sa verse 10, may binanggit bang storehouses?
Meron? Meron? Magkaiba tayo ng Bible. Biglang nagbago. Walang binanggit na storehouses. Ano lang? Storehouse. Singular. So in short, kahit gaano kalaki ang tithes mo, isa lang ang pagbibigyan mo. Hindi pwedeng i-divide sa iba't iba. Hindi pwede. Hindi counted yun kay Lord. Hello? Amen? Oh, praise God. Isa lang dapat pinagdadalan mo ng tithes. Kaya nga storehouse, not storehouses. Anong kasunod pa doon? Sa verse 10. Test me in? Test me in what? Challenge ni Lord yan sa atin. Pambira. Pagdating sa kaligtasan, hindi niya sinabing subukan niyo ako. Pero pagdating sa pagbibigay, subukan niyo ako. Sabi niya bakit? Alam niya kasi, yung iba mahirap pakiusapan. Praise God. After that, verse 11, anong sabi niya? I will open the floodgates of heaven and pour out so much blessings. Saan patungkol yan? Yung verse 11. Verse 11, I will prevent, sige pa, I will, and then verse 10 pala, I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Saan patungkol yan? Praise God. Patungkol sa offering mo yan. Pagdating doon sa verse 11, I will prevent pest. Patungkol yan sa tithes mo. Your tithes kasi is your protection. Protection mo yan. Praise God. May patotoo rito noon na kung saan nakapangasawa ng Chinese yan. Nakapangasawa ng Chinese. Praise God. Kasamahan namin yan. Dating tribo. Praise God. Sa dating doon. Nakapangasawa ng Chinese. Alam niyo ba, na yung anak niya, ang cute nung bata yun. Nung bata pa, ang cute. Ang cute. Si Louie, ang cute niya nung bata. Praise God. Paglaki, nakakatakyut. Praise God. Kasi pag maliit ka at mataba ka, cute. Pero habang lumalaki ka, acute. Pag oras na malaki ka na, nakakatakyut. Acute. Praise God. Alam niyo, may sakit. May sakit. Muntik operahan yun Muntik operahan. Bakit? Ang daming dito, ang daming mga pileges. Bilbil. Kaya bilbil, hindi lang isa kasi bilbil. Ang dami, walang biro yan. Anak niya. Kasakit yun. Bakit? Ooperahan. Bakit? Sabi niya bakit? Yung mga bilbil na yun daw ay dumi. Tahi daw yun. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung may bilbil. Tahi yan. Tahi yan kung may bilbil. Tahi yan. Dumi yan. Alam nyo, nagbigay siya ng tithes. Patotoo niya yung mismo eh. Hindi na-operan yung anak. Hindi na-operan ng anak. Praise God. Hindi ko na ba sabitin ng pangalan, pero kilala na itong mga to. Malaking tao yun. Malaking tao. Praise God. Pero pumupunta kami doon sa kanilang farm, sa Madeo. Praise the Lord. Hallelujah. Tithes is your protection. Yung offering mo, praise the Lord. Pagsisimulan ng provision mo. Praise the Lord. Hello, amen? Hello? Amen. Parang di exciting talaga topic natin eh. Praise the Lord. Ang good news, kasi nagsimula, ano yung teksto natin dito sa pangalawang senaryo? Patay. Ano yung unang kong binasa ang teksto? 1 Kings 17 verse 1. Anong nasabi? There will be no dew nor rain. For 3.5 years yun. Drought, tagtuyot. Frustration yun. Ito yung celebration. Nabasa na rin natin to eh. 1 Kings 18:41. Kayo magbasa, malakas. 1, 2, 3, go. Magsa-celebrate ka ba kapag ganyan ang maririnig mo? Tayo, hindi. May parating na malakas na ulan, naku, babahan na naman. Pero noon kasi agricultural, ang rain, malaki ang kinalaman sa pagpapala ang rain. Amen? Tanong,
For 3.5 years, walang hamog ni ulan. Pagkatapos biglang ganito ang mababalitaan mo, ano ang feeling mo? Frustrated ka ba? Frustration ba o celebration? Bakit kanina nung pagdating sa pagbibigay, frustration ang nakikita ko sa inyo? Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon ay ano? Sabi, get something to eat and drink. Why? For I hear mighty rainstorms coming. Saan nagsisimula ang breakthrough? Saan nagsisimula ang abundance? Ano ba kayo? Nakikinig ba talaga kayo? Saan nagsisimula? Kala ko ba nagbabasa kayo? Pakibasa nga uli. 1, 2, 3, go. Saan nagsisimula ang abundance? Pakibasa uli. 1, 2, 3, go. Saan nagsisimula ang abundance? Basahin mo nga. Basahin mo, Jeric. Basahin mo. Go. 1, 2, 3, go. Then Elijah said to Ahab, go and get something to eat and drink, for I heard mighty rainstorm coming. May narinig kang declare? Saan galing yung sinabi mo? Saan nagsisimula ang abundance? Ano ba kayo? Mga bangag kayo. Nakaliwanag ko. For I what? For I what? I what? I what? Ano pinagsasabi nyo? Saan nagsisimula? Saan nagsisimula? Sa? Nakikinig ka ba ngayon? Nakikinig ka ba ngayon? Tanong, paano ka makinig? Praise the Lord. Kaya itong napapakinggan mo, kung matututunan mo at gagawin mo, simula ng abundance mo. Ay, nako. Hello! Hello! I hear a mighty rainstorm coming! Abundance is coming! Sabi ko nga, bagong pa man din matapos ang taong ito, as you reset your life, may mangyayaring maganda sa buhay mo. May nangyari bang maganda sa buhay mo, Bong? Bakit? Napunta ka ba ng Valenzuela? Praise the Lord. Hallelujah. How about the others? Kaya huwag kang umasa. Kasi, uulitin ko, kahit anong sipag mo, without God, wala. Tuloy ko na. Elijah was the one who declared the drought, and he was the one also used by God to declare abundance of rain after he heard the sound of abundance of rain. Hello? Amen? What does it mean? Ito na yung ating sinasabi, lagi kong sinasabi, nagsisimula sa from nothing to something, and from something to big things, and from big things to great things. Praise God. Bibilisan ko na. How drought ended? Through hearing. He hear a mighty rainstorm coming. Tanong, church, ABCI family, including yung mga nakakonect, did you hear the sound of abundance? Yes. Did you hear the sound of abundance? Yes. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Yung binasa ka, I hear the sound of abundance. Pero, bakit sinabi ni Elisha yun? I hear the sound of abundance. Saan nagsimula yun? Nakalimutan niyo na ba yan? Sino yung pinakamalaking may palad dito? Ganyan mo nga yung palad mo, Joey. Ikaw, Bong. Mas malaki. Ikaw nga, Arvin. Ikaw, Joey. Louie. Ikaw, Jester. Sino ang pinakamalaki ang katawan sa kanilang lima? praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God.
Now, listen. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. Praise God. Enjoy the what? Little things. Why? One day you may look back and realize they were the big things. Mga maliliit na bagay. Praise the Lord. Amen. Praise God si JP. Hallelujah. Sinasabihan ko nga yan. Brad, huwag ka magpatuloy ka kay Lord. Maging tapat ka. Yung maliit, palalaguin. Hindi lang siya, bawat isa. Hello, amen? Kaya yung naririnig nyo, hindi suggestion yan. It's a command by God. Gawin mo, ewan ko lang. Praise God. Bibilisan ko lang kasi patapos na ang oras ko. Success, did you know that success demands 6 things? Babasahin ko na lang to para patapos ko kagad. Praise God. Success demands 6 things. Number one. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Yun lang. Ano yun? Ang success demands work hard. You need to work hard. Hindi hard work. Work hard. Kasi hard work, wala nang hintuan sa pagtatrabaho. Trabaho. Hindi. Work hard. Don't believe in luck. You need to work hard. Ito, pag sinuwerte, pagpapalain, paano pag minalas? Number 2. Pakibasa. Patience. Pakisigaw. Patience. If you are losing the patience, then you are losing the battle. Kaya, success demands patience. Ano yung number 1? Ganda talaga memory niyo. Number 2. Patience. Number 3. Pakibasa. Sacrifice. Ikatlo na hinihingi ng success. Sacrifice. Ano yung una? Ano yung pangalawa? Patience. Ano yung pangatlo? Sacrifice. If you don't sacrifice for what you want, then what you want becomes the sacrifice. Self-explanatory yan. Hello. Amen? Amen. Praise God. Number 4. Pakibasa. Consistency. Pakisigaw. Consistency. Kasi yan, huwag niyo lang basahin to at huwag niyo lang marinig ha. Gawin to. Apart from consistency, walang mangyayari sa buhay mo pag hindi ka consistent. Yung now you see, now you don't, walang mangyayari sa buhay mo. Yung hindi ka nagko-commit, wala. You will experience amazing. Tandaan nyo, we are in amazing breakthrough church. Alam nyo, iba po ngayon ang dapat nating maging pambihira. Intindihin na natin ang pangalan ng church natin, Amazing Breakthrough. Amen. Yes, maraming nawala. Yes, maraming hindi magandang nangyari. But the thing is, look at the name, Amazing Breakthrough. Amen. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Pero kailangan dito, kaya may meeting tayo mamaya, kailangan dito ng seryosohan. Praise the Lord. Hello, amen ba? Amen. Glory to God. Number 4. Ano yung number 4? Consistency is what transforms average into excellence. Gusto mo ba hanggang average na lang? Do you want to go to the next level? Excellence? Gusto mo ba mag-excel? Yes. O from medium to XL? Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Suot ni Tonet yung BTS church. T-shirt. Praise the Lord. Suot nga. Hindi, okay lang. Okay lang. Suot ni Tonet. Tingnan nyo. Tingnan mo, Louie. Kasya kay Tonet. Kasya kay Tonet. Louie. Kasya kay Tonet. Kaya ako binabanggit kasi kasya sa'yo. Sa kanya hindi kasya. Praise the Lord. Kasya sa akin Hindi ko lang sinuot. Pinasuot ko kay Joshua. Praise the Lord. Iba yung hindi sinuot sa hindi kasya. Number 5. Pakibasa. Pakilakas. Listen, motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Praise the Lord. Hello, amen? Baka mamaya yung mga binabasa mo, pampaganda lang sa tenga mo, pero wala ka namang planong gawin. And lastly, number 6. Go.
Lahat ng babae. Lahat ng lalaki. Lahat ng kabataan. Praise the Lord. Confidence is not like they will like me. Confidence is I'll be fine if they don't like me. That's self-confidence. Ano? Kung ayaw nyo sa akin, ano? Kung mukha akong baliw. Praise. Ano? Kanta yun, praise and worship yun. Praise God. Hello, amen? Yun yung confidence. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Oh. Now, question at conclusion na to. What we are going to do. Anong dapat natin gawin ngayon? Praise God. Number one. Pakisigaw. Come on! Mas malakas! Pati yung nasa online, sana binabasa nyo. Pakilakas, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Hindi, yan. Isa pa. 1, 2, 3, go! Praise God. So it means, from now on, kasi napag-usapan natin to ngayon. Kasi sabi ko, diniklara ko, 2 weeks ago ba, that drought is over. Sa ABCI family, drought is over. Believe this. I don't care ano man sitwasyon mo, but believe this and take this in your heart, that drought is over. So what does it mean? Let's start. Dream big. Sama-sama tayong lahat. Babawi tayo. Ang patapos ng taong ito, praise God, meron tayong sisimulan. From nothing ngayon, pupunta ka sa something. Next year, big things. Next year, big things. Pero dapat, huwag mo kalilimutan, reset mo buhay mo. I-reset mo. Hello, amen? Kaya ngayon, magkakaroon talaga tayo ng convention. Ang gagawin natin, pa-i-clean ko para lahat maka-attend. And required po lahat talaga. Mag-aarkila tayo. Praise God. Nang malapit lang. Praise God. Para lahat makapunta abotable. Para madaling maabot. Praise the Lord. Praise God. Abotable. Praise God. Why? We will dream big. Magkakaroon tayo ng sariling lote, sariling church. Kahit hindi tayo si Arnold Palmer. Praise the Lord. Anak tayo ng Diyos. Amen. Did you know that? 2 weeks ago, si President Trump-elect binanggit si Arnold Palmer. Praise God. Meron yan Nakita niyo sa TikTok yon. Nabanggit yan si Arnold Palmer 2 weeks ago. Kaya nga niresearch ko itong si Arnold Palmer. Praise God. Dream big. Number 2. Pakilakas. Start small. Ma-achieve yung malaki. Pero magsisimula tayo sa maliit. Hello. Magsisimula tayo sa maliit. Dahil yun, lalaki. Alam nyo ba na si Tonet nagsimula sa kasing laki ni Trixie? Ba't parang di ka maniwala, Trixie? Huh? Bakit? Ba't parang di ka makapaniwala, Trixie? Alam mo si Tonet, nagsimula sa kasing laki mo. Kaya alam mo na kung anong future mo. Praise God. Alam mo ba na si Joy nagsimula sa kasing laki mo? Kita mo si Joy noon? Amira. Kaya, alam mo na, Trixie, kung anong future mo. Praise the Lord. Hallelujah. Dream big. Pero paano mangyayari? Start small. Start small. And last, pakibasa. 1, 2, 3, go! Pambira, nakalabas na pala. Inunahan niyo ako eh. Pambira, binitin-bitin ko. Pakisigaw ulit. Anong dapat natin gawin? Number 1? Kailan? Pambira, ang lakas sa una, humina sa pangalawa, pangatlong, pahina. Ulit. Number 1.
Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Amen? Pagsisimulan. Hear the sound of abundance. Listen, listen. Bawat isa. Makinig mabuti. Makinig mabuti. Lahat makinig. Makinig. Lahat makinig. Lahat makinig. Makinig mabuti. Praise the Lord. Etong narinig, hindi suggestion. Hindi option. Ang breakthrough, nasa pagsunod. Hello. Amen? Amen. Ang hahanapin ng Diyos, katapatan natin. I repeat, huwag mong antayin muna na sumagana ka bago ka matutong magbigay ng tithes and offering mo. Tulad ng sabi ko, hindi darating yon. Hindi darating yon. Pero sa kabila ng kawalan mo, kahit maliit, nakita mo, binibigyan mo ng tithes and offering mo. Yan yung pagmumulan ng breakthrough mo. Maging tapat ka sa lahat ng bagay. Ano yung number 1 na dapat gawin? Kailan magsisimula? Start now. Kapatid, I challenge you. Hallelujah. Gawin mong totoo ito. Kahit estudyante ka, anything, pati baon mo. Kahit sabi mo, naku paano yun, baka kulang na. Why not hindi mo gawin? May patotoo dyan na maliit lang ang baon, tapos nung nag-tithes ng faithfully, lumaki ang baon. Sino yung nagpapatotoo? Ha? Si Anna at saka si Joy? Ang nagpatotoo? Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid, I repeat, hindi usapang pakapalan ng mukha sa pera to. Usapang patapatan sa Diyos. Hello! Amen. Gusto mo bang tapusin ng tagtuyot? Amen. Tatandaan mo, your tithes, susuwayan ng sumpa. Kasi, sa maniwala ka at sa hindi, pag hindi ka nagbibigay ng tithes, may sumpa. Lagi kang may pagkakagastusan. Ang pinaka nakakatakot dyan, kung ang pagkakagastusan mo ay yung sakit. Hello. Amen ba yun? Amen. Tumayo ang bawat isa. Praise God. Magwo-worship tayo. Pero gusto ko lahat, mag-concentrate kay Lord. Pati yung mga nasa online. Ang mahirap sa online ay ano? Praise God. Andyan na nga lang sa bahay, hindi pa nakatutok. At yung iba naman nakatutok. Pero napapansin ko, praise God, huwag kayong magtatampo, napapansin ko. Yung mga nasa online, hanggang nood lang eh. Wala namang involvement eh. E tingnan nyo, pagdating sa tithes and offering, maraming umaalis pagdating sa online. Bumababa ang viewers. Kaya I challenge you, pati yung mga nasa online, pagdating sa tithes and offering, mag-involve kayo. Kung nasa online na lang kayo, magbigay din kayo ng tithes nyo at yung offering nyo. Praise God. Hallelujah. If you want abundance. Pero, huwag kang umasa. Kahit i-declare mo, yayaman ka, kung hindi ka rin mag-i-involve, wala yun. Bakit? Sumusuway ka at may sumpa. I repeat, drought is over the moment you become obedient to the instruction of God. Close your eyes, pati yung mga nasa online. Praise God. Praise the Lord. Concentrate. Kung hindi ka pa sumusunod, huwag mong antayin. Kahit anong ginagawa mo sa Panginoon, sabi mo, naglilingkod ka, pero hindi ka sumusunod dyan. Pagdating financially, walang mangyayari. Kasi may sumpa eh. Para kang naglalagay ng pera sa butas na bulsa. Habang mag-worship, allow the Holy Spirit to convict you. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior. Who will never
never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I sought the Lord, and I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He will not fail you. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Truly, Lord, you will never fail, O God. You will never fail, Lord God, as we trust you. Thank you for your word, O God. Salita mo makapangyarihan. Salita mo totoo. Salita mo mangyayari kung amin tong i-apply sa buhay namin. We trust you, Lord. We trust you, God. Lord, I pray sa bawat isang nandito na nakinig, I pray that you will convict them, that they will apply the message. Lord, drought is over to ABCI family sa mga masunurin sa iyo, Panginoon. Lord, tapos na ang tagtuyot, Panginoon. Yung mga nawalan makakabawi. Yung mga nanginalalakas, Panginoon. Lord, from nothing to something, and from something to big things, and from big things to great things, Lord. Pinaniniwalaan namin, O God, ang salitang ito, ang kapahayagan mong ito, Panginoon. Isinasa puso namin, Panginoon. Isinasa isip namin, isasa buhay namin, Panginoon. Wag, sinabi mo, hallelujah, subukin ka namin. Magiging consistent kami. Lord, yung 6 demands of success, gagawin namin, Lord. We will work hard, Lord God. We will be patient, Lord. Learn to sacrifice, Lord. And Lord, hallelujah, susunod sa iyo, Panginoon. At kaya nga po, Panginoon, sabi mo, pinag-usapan namin kanina, Lord God, yung dapat namin gawin. We will dream big. And Lord God, we will start small. And we will start now. Karagdagan yan sa aming mga idinideklara that we are a warrior. We can do it. We are a winner. And today is our day, O God. Salamat po, Amang Banal. Pati po ang mga nasa online, Lord.
mag-i-involve, Panginoon. Hallelujah. Sa pagpapalaganap ng iyong salita, mag-i-invite, Panginoon, at magbibigay ng tithes and offering kahit nasa online, Lord God. Salamat po, O Diyos. Magiging tapat kami. Magiging consistent kami, Panginoon. Magiging disiplinado kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Let the mighty power of the Holy Ghost convict each and every one, O Lord God, and we will become obedient unto you. Breakthrough is on the way. We hear the sound of abundance. We hear the sound of abundance. And abundance is start now to those who are obedient. Father, we thank you. We bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay.